and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto hath the Lord helped us. Now, aking kukunin ang aking title dito, ano? Kumuha ng bato si Samuel at pinangalanan niyang Ebenezer. Okay? Ebenezer means a stone of help. At sabi niya, Hitherto had the Lord help us. So tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan sa amin sa nakaraang taon. Tunay nga, Lord, na ikaw ay tapat sa iyong pangako. Ikaw ang nagsilbing kalakasan namin, inspirasyon namin sa buhay. At Lord, alam po namin na sasamahan mo kumuloy kami, Lord, sa taon na ito, 2026. At Lord, sa aming pagikinig ng iyong salita, dalangin namin, Lord, na ikaw ang manguna, na aming mapagbulay-bulayan at makita ang iyong kabutihan sa amin. Pagkat tunay nga, Lord, na ikaw ay napakabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay. I pray that you would guide your servant on all the things that are to be said. For this we ask in Jesus' name. Amen. Praise God. So kayo'y makakaupo, purihin ng Diyos. Gumagana ba itong ating ano? Hindi. Hindi nakasindi. Parang iba yung tunog dito sa stage. Amen. Napakabuti ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay walang katulad. Now, dito sa ating binasa sa 1 Samuel chapter 7, maybe I'll just give you a little background. Pagkat alam natin sa previous chapter, nakita natin na dahil sa kasalanan ni Eli, na siyang high priest at kanyang mga anak, nang sumabak sa digmaan ng Israel, natalo sila. Namatay ang kanyang anak na si Hophni Phinehas, at nang nanganak yung asawa ni Phinehas, pinangalan ng Ichabod. It means the glory of God has departed. Pagkat sa panahong yon ay natangay ng mga Pilistino na kanilang kaaway ang Ark of the Covenant. Pero dito sa chapter 7, makikita natin na si Prophet Samuel ay tinawag niya ang mga Israelites at Prophet Samuel asked them to turn back to God. At sila'y nag-gather sa Mispe, sila'y nag-ayunot na nalangin, at humingi sila ng tawad sa Panginoon sa kanilang mga kasalanan. At si Samuel ay nag-intercede para sa Israel. Kaya na nagkaroon ng digmaan dito sa 1 Samuel chapter 7, ay ang Diyos tinulungan niya ang Israel. Nanalo sila sa digmaan. At sinabi rin ng Biblia na yung mga villages na nakuha ng mga Pilistino ay ni-restore ng Panginoon sa bansang Israel. Kaya dito nang nanalo sa digmaan ang Israel, ay dito sa 1 Samuel chapter 7 verse 12, si Samuel ay kumuha ng isang bato. At pinangalan niya nitong Ebenezer. Ibig sabihin ng Ebenezer, the stone of help. At sinabi niya, Hitherto hath the Lord help us. Hitherto hath the Lord help us. Pag sinabing hitherto, up to this point, hanggang sa ngayon, ang Diyos ay tinulungan tayo. So, ayan pong ating subject, mga kapatid. Hitherto hath the Lord help us as we move forward by grace. So, Happy New Year sa inyong lahat.
Alam nyo, naiisip ko parang napakabilis ng 2025, parang dumaan lang. Sometimes when you're busy, hindi mo namamalayan yung panahon, mabilis lumipas. At ngayon, 2026 na, tumanda na naman tayo. Bawat taon ay tayo tumatanda. Happy New Year sa inyong lahat. Amen. So, hindi po tayo nagtipon ngayong gabi bilang mga taong nagtatapos. Tayo nagtipon bilang mga taong nagsisimula. Now, this is our first Friday midweek service of 2026. So, bagong taon, bagong pahina, bagong kabanata. Pero bago tayo tuluyang humakbang pasulong, ay tayo muna ay titigil sandali. Hindi para manatili sa nakaraan, kundi para kilalanin ang Diyos na nagdala sa atin hanggang dito. Sasabi ito sa 1 Samuel 7 verse 12, Then Samuel took a stone. Kumuha siya ng bato, because that stone would be a memorial stone. Then Samuel took a stone and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto hath the Lord help us. Hanggang sa ngayon, ang Diyos ang tumutulong sa atin. And I believe we could say the same thing. Amen. Hitherto hath the Lord help us. Na mga kapatid, ang Ebenezer ay hindi lang pang year end. Ito ay pang foundation. Hindi ito panapos, ito ay panimula. Ibig sabihin, hindi kami papasok sa 2026 na walang alaala. Hindi kami magsisimula na parang hindi kami tinulungan ng Diyos. Pagkat alam natin, sa 2025, tinulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Siyang nag-provide sa ating mga pangangailangan. So the best way to begin a new year is to remember that the God who carried you through the last one. Kung wala ang Diyos noong 2025, wala rin tayo ngayong 2026. Kaya mga kapatid, sa simula ng taon, madaling maging excited, madaling magplano, madaling mangako, pero ang pinakamahalaga sa simula ng taon ay posture. At ang tamang posture ay pagpapasalamat, pagpapakumbaba, at pag-asa sa biyaya ng Diyos. Ang sabi sa Psalm 127 verse 1, Except the Lord build the house, they labor in vain that built it. So maliban ang Diyos ang nagtayo ng bahay, they labor in vain. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So hindi natin gustong buuin ang 2026 sa sarili nating lakas. Gusto nating sabihin agad sa umpisa, Panginoon, Ikaw ang umpisa namin. Now, sabi sa ating binasa kanina, hitherto, the Lord help us. So mga kapatid, pakinggan nyo ito ng mabuti. Ang salitang hitherto ay hindi pananatili, ito ay patunay. Hindi tayo bumabalik sa nakaraan para doon tumira, bumabalik tayo para magpasalamat. Pagkat alam natin kung ating babalikan ang 2025, ay napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang biyaya, dahil sa Kanyang kabutihan, dahil sa mga Kanyang ginawa sa atin, sa ating pamilya at sa ministeryong ito. So bumabalik tayo para magpasalamat. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee. Now, thou shalt remember. Now, hindi sinabing stay there
ang sabi doon, ang sinabi, remember. Amen. So alalahanin natin na mga kapatid, isipin nyo sandali ang 2025. May mga panalangin na sinagot, may mga panalangin na hinihintay pa rin natin ang katugunan, may mga panalangin na binago ng Diyos, may mga laban na akala mo hindi mo nakakayanin, pero kinaya mo. Bakit? Dahil tinulungan ka ng Diyos. Amen. Pagkat siyang nagsilbing kalakasan natin. Now, ang sabi dito sa Lamentations chapter 3, 22 to 23, Lamentations 3 verse 22, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Do we all agree? It is for the Lord's mercy that we are not consumed in 2025. It is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. The mercies of God are new every morning. Napakinggan nyo ito. Kung inabot mo ang 2026, ibig sabihin may biyaya kang natanggap noong 2025. Kaya inabot natin ang 2026 na nakatayo pa rin sa ating mga paa, na patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Dahil sa biyaya na ating natanggap noong 2025. His mercies are new every morning. Now, mga kapatid, ang buhay ay parang sasakyan. Ang rear view mirror ay maliit, ang windshield ay malaki. Ibig sabihin, tinitingnan natin ang nakaraan, pero mas malinaw ang hinaharap. Ang 2025 ay rear view mirror. Ang 2026 ay windshield. Pero kung walang rear view mirror, hindi ka rin magiging maingat sa pagmamaneho. Di ba? Kung wala yung rear view mirror mo, okay, hindi ka maingat sa pagmamaneho. Di ba? Pero kaya paminsan-minsan tumitingin tayo sa ating rear view mirror para makita natin yung likuran. Diba? At ganoon din mga kapatid. Okay, gusto nating maging maingat itong 2026. Kaya tumitingin tayo, sumusulyap tayo sa 2025. Pagkat napakarami nating natutunan sa 2025, marami mga bagay na itinuro ang Diyos ng 2025. At yung pagkakamali natin sa nakaraang taon, ayaw na nating maulit itong taon na ito, mga kapatid. So tayo'y sumusulyap, amen, at ating inaalala ang mga bagay na tinuro ng Panginoon sa 2025 para tayo'y maging maingat sa ating pagmamaneho itong 2026. Alam niyo, gratitude keeps us grounded. Expectation keeps us moving. Now, hindi ka papasok sa bagong taon bilang taong kulang. Papasok ka bilang taong tinulungan ng Diyos. Tinulungan ba kayo ng Diyos? Kung sa'y tinulungan ako ng Panginoon sa maraming bagay. Now, let's read Psalm 121, verse 1. Verse 1 to 2. Ang sabi dito, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Saan nanggagaling yung ating tulong? Ang ating tulong ay nanggagaling sa Diyos, sa Panginoon. Sinong Panginoon ang ating tinutukoy? Siyang Panginoon na may likha ng langit at lupa. Ibig sabihin, ang ating tulong ay nanggagaling sa pinakapangyarihan, sa Diyos na walang imposible. Amen. The God who created the heaven and the earth, sa Kanya nanggagaling ang ating tulong. So ang Diyos na tumulong noong 2025 ay hindi nag-retire noong December 31. Amen. We still have the same God. We still have the same grace. We still have the same faithfulness.
So why don't we make a declaration for the start of 2026? Now, sabihin natin ito bilang paniwala ng taon. I'd like you to say this after me. Panginoon, salamat sa 2025. Salamat dahil dinala mo kami hanggang dito. At sa 2026, ikaw pa rin ang inaasahan namin. Amen. In 2026, you are still our help, Lord. Sa mga kapatid, kapag tama ang ating alaala, magiging tama ang ating puso. Nagiging mababa ang ating loob. Nagiging handa tayo sa mas marami pang biyaya. At dito papasok ang susunod na katotohanan, ang pag-alala sa tulong ng Diyos ay pananggal laban sa kayabangan. Ang pag-alala sa tulong ng Diyos ay panangga sa pagmamataas. Dahil kung naalala mo, amen, na naabot mo itong taon dahil sa tulong ng Diyos, hindi ka magsisimula sa taon na ito na nagmamataas. Ikaw ay magsisimula na mayroong kababaang loob. Amen. Because you know that it's all by the grace of God. Now look at this stone of remembrance. Sa umpisa ng taon, may isang panganib na madalas nating hindi napapansin. Hindi ito kasalanan, hindi ito tukso ng mundo, ito ay pagkalimot. Kaya makikita natin sa 1 Samuel 7 verse 12, sabi diyan, then Samuel took a stone and called the name of it Ebenezer. Kumuha siya ng bato, pinangalan niyang Ebenezer, at sabi niya, hitherto the Lord help us. So kapag nakikita nila yung bato na yon, naalala nila na ang Diyos ang tumulong sa kanila. So hindi lang nagsalita si Samuel, nag-iwan siya ng marka. Dahil alam niya, ang tao ay madaling makalimot kapag maayos na ang buhay. Now, bakit mahalaga ang pag-alaala sa simula ng taon? Mga kapatid, karamihan ng mga tao o karamihan sa mga tao nag-aalala sa katapusan ng taon. Pero nagiging kampante sa simula ng taon. So simula ng taon, may plano, may pangarap, may resolusyon. Pero ang tanong ay hindi, ano ang plano mo sa 2026? Ang tanong ay, sino ang pagkakatiwalaan mo sa 2026? Now, tingnan niyo ang sinabi dito sa Deuteronomy chapter 8. Tingnan natin ang ating Biblia. Deuteronomy chapter 8. Siguro, i-start na lang natin sa verse 7. Itong bilin ng Panginoon sa Israelites before they cross Jordan to enter the promised land. Ang sabi ito, for the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains, and depths that spring out of valleys and hills, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of oil olive and honey, a land wherein thou shalt eat without scarceness. Thou shalt not lack anything in it, a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass.
When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Now look at now verse 11, because verse 11 is the warning. Beware that thou forget not the Lord thy God. Okay, anong sabi dyan? Beware that thou forget not the Lord thy God. Now pansinin niyo, hindi sinabi ng Diyos ito noong naghihirap sila. Sinabi niya ito noong sila ay pagpapalain. Okay? Kapag kayo'y dumating sa land at kayo'y pinagpala ko na, you eat and you're satisfied dahil sa mga pagpapalang ibinigay ko sa inyo, ito ang kanyang sinabi, beware that thou forget not the Lord thy God. Huwag natin kalilimutan. Now, ang paglimot sa tulong ng Diyos kahapon ay simula ng kayabangan ngayon. May mga tao, their heart is lifted up in pride because they forget what the Lord has done. Nakalimutan nila ang tulong ng Diyos sa kanilang buhay. So, ang paglimot sa tulong ng Diyos kahapon ay simula ng kayabangan ngayon. Kapag nakalimutan natin kung sino ang tumulong, madali nating isipin, oh, kaya ko na. Alam ko na. Or sanay na ako. Pero ang tunay na pananampalataya ay nagsasabing, kaya ko lang dahil sa Diyos. Amen. Salamat mga kapatid. Pagkat kasama natin ang Diyos at kaya natin hindi sa ating sariling kalakasan, kaya natin dahil sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Now, tingnan niyo sa Joshua 4:6-7. Basahin natin sa Joshua chapter 4:6-7. Now, sila'y tumawid sa Jordan River, papasok sa Canaan, or sa land of promise. Na yung mga priest na may hawak ng Ark of the Covenant ay tumapak doon sa Jordan River. Alam natin ang nangyari, di ba? Bumukas yung Jordan River to make a way for the children of Israel to cross. At makikita natin dito, matapos silang makatawid sa Jordan River dahil sa himala ng Panginoon. Tingnan nyo dito sa Joshua chapter 4 verse 6. Now, bago ko babasahin chapter 6, dito, inutusan ni Joshua na pumili ng isang tao sa bawat tribo, ayon sa instruction ng Panginoon. Okay, anong gagawin nila? Doon sa tinungtungan ng mga priest na may dala ng Ark of Covenant sa gitna ng Jordan River, ay kukuha sila ng bato. So, bawat tribo ay mayroong representative. So, kukuha sila ng bato doon. So, in other words, they would take 12 stones because there are 12 tribes, one stone for each tribe. At anong sabi dito sa verse 6? Basahin natin. Okay. Pagsama-samahin nila itong 12 stones na kinuha nila doon sa Jordan River. Sabi dito, verse 6, that this may be a sign among you, that when your children ask their fathers in time to come, saying, what mean ye by these stones? Ito'y magiging sign sa inyo. Yung mga bato na yon na kanilang kinuha. Okay? Dahil sa kapag dumating yung panahon na magtatanong ang inyong mga anak, anong ibig sabihin ng mga batong ito? Okay? Ito ang kanilang isasagot sa verse 7. Then ye shall answer them that the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord when it passed over Jordan. The waters of Jordan were cut off, and these stones shall be a memorial unto the children of Israel forever.
So bakit ang Panginoon nagpakuha ng stones? These are memorial stones para sa ginawa ng Diyos na himala, kaya sila nakatawid patungo sa Promised Land na binuksan ng Panginoon ang Jordan River. Now, sa mga kapatid, ang mga batong ito o ang mga batong iyon ay hindi para sa Diyos. Para sa mga susunod na henerasyon. Para kapag may nagtanong, paano kayo nakatawid? Ang kanilang sagot, tinulungan kami ng Diyos. Amen. Memorial stones. Diba? At mga kapatid, sa pasimula ng 2026, itinatayo natin ang batong ito sa ating puso. Amen. Sa panimula ng 2026, magtatayo tayo ng bato sa ating puso, a memorial stone na magbibigay sa atin ng alaala sa kabutihan ng Diyos. Now, alam nyo, there were invisible things God did in 2025. Hindi lahat ng ginawa ng Diyos noong 2025 ay nakita natin. Hindi natin nakita ang aksidenteng hindi nangyari dahil sa pag-iingat ng Diyos. Hindi natin nakita ang sakit na hindi lumala. Hindi natin nakita ang desisyong hinarang ng Diyos. Hindi natin nakita ang tukso na tahimik niyang pinahina. Kaya mga kapatid, sa ating first service ngayong taon na ito, we are building a memorial stone. Dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi tayo nakatawid sa 2026 kung wala ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Napakaraming ginawa ang Diyos na mga bagay na nakita natin at maging hindi natin nakita. Napakaraming ginawa ang Diyos behind the scene na ginawa niya dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen. At hindi natin kalilimutan yun. Sa panimula ng taon, alalahanin natin na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos hindi tayo pinabayaan. Siya ang ating sandigan at kalakasan. Now, Psalm 103 verse 2, ang sabi ni David, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Forget not all His benefits. Kaya kinuusap ni David ang sarili niya dahil ang tao ay madaling makalimot. Sabi ni David, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Mga kapatid, sa simula ng taon, bago tayo humiling ng bago, kilalanin natin muna ang lumang biyaya na ating natanggap. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako magsisimula sa kayabangan, magsisimula ako sa pasasalamat. Pagkat alam ko, narating ko ang taong 2026 sa biyaya ng Diyos. Now, bakit natin inaalala ngayon? Because remembering keeps us humble. Now, tingnan natin ang sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 7. 1 Corinthians chapter 4, verse 7. Ang sabi diyan, "For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive?" Anong meron ka na hindi mo natanggap? Mga kapatid, lahat ng meron tayo, tinanggap natin mula sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. Anong meron ka ngayon na hindi mo tinanggap? Lahat ng meron tayo, tinanggap natin. Lakas, tinanggap. Buhay, tinanggap.
Pagkakataon, tinanggap. Kaligtasan, tinanggap. Amen. Lahat ng meron tayo ay tinanggap natin mula sa Diyos. Kaya dapat lamang natin siyang pasalamatan, dapat lamang natin kilalanin kung saan nanggaling lahat ng meron tayo. Pagkat walang meron tayo ngayon na hindi natin tinanggap mula sa Diyos. Kinikilala natin ang ating source, kaya malapat naman na pasalamatan siya at luwalhatin. Pagkat siya ang pinagmulan lahat ng meron tayo. Now, ang pasasalamat ay pagkilala na tayo'y tumatanggap, hindi nagmamay-ari. Now, church, sa umpisa ng taong ito, hindi natin itinatayo ang sarili, itinatayo natin ang alaala ng Diyos. We are building a memorial stone of God's goodness. Ito ang ating sinasabi, hindi kami papasok sa 2026 na may mataas na noo, papasok kami na may pusong mapagkumbaba. Amen. So bakit hindi natin sabihin ito ng sama-sama? Just follow after me. Panginoon, hindi namin kakalimutan ang ginawa mo noong 2025. Ang alaala ng iyong tulong ang aming pundasyon. Sa 2026, ikaw pa rin ang aming aasahan. Amen. In 2026, Lord, you are still our help. Na mga kapatid, kapag tama ang ating alaala, nagiging tama ang ating direksyon. At mula sa pusong marunong umalaala, umaagos ang pasasalamat. Diba? At mula sa pasasalamat, umaagos ang pag-asa. Kaya itong 2026, punong-puno ng pag-asa. Iyan ang susunod nating titingnan. Hindi lang tayo tinulungan ng Diyos noon, may kabutihan siyang inihanda sa unahan. So, sa puntong ito ng aking mensahe, lilipat tayo mula sa alaala patungo sa pag-asa. Hindi pag-asang puno ng ingay, kundi pag-asang nakaugat sa kabutihan ng Diyos. Meron tayong pag-asa pagkat alam natin na ang Diyos ay mabuti. Basahin natin sa Psalm 65, verse 11. Psalm 65, verse 11. Ang sabi dito, Thou crownest the year with thy goodness, and thy paths drop fatness. And thy path drop fatness. I like that part. Thou crownest the year with thy goodness. Mga kapatid, pansinin niyo ito. Ang Diyos ay kumuronang ng taon. It is God that crowned 2025 for us. Ibig sabihin, hindi niya tayo pinabayaan hindi niya pinabayaan ang pagtatapos ng 2025. At kung ang Diyos ay tapat sa pagtatapos ng 2025, tapat din siya sa simula ng 2026. Sa umpisa ng taon, maraming tao ang umaasa sa bagong plano, sa bagong estratehiya, sa bagong disiplina, pero ang iglesia ay umaasa sa kabutihan ng Diyos. Kaya sa taon na ito, amen, amen, punong-puno tayo ng pag-asa, pagkat sa taon na ito, umaasa tayo sa kabutihan ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Anong sabi sa Psalm 145 verse 9? Sabi dito, the Lord is good to all.
and His tender mercies are over all His works. Mga kapatid, hindi nag-expire ang kabutihan ng Diyos noong December 31. Hindi ito nakareset pagdating ng January 1. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi pang-seasonal. Amen. Ito ay pang-covenant. Amen. Do you believe that you have a covenant with God? Amen. So mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay parang ilog. Hindi ito natitigil sa hangganan ng taon. Hindi ito napuputol sa kalendaryo. Binasa natin kanina sa Lamentations chapter 3, sabi doon, they are new every morning. The mercies of God are new every morning. Ibig sabihin, bawat umaga ng 2026 ay may bagong biyaya. Naniniwala ba kayo? Bawat paggising nyo ay may bagong biyaya ang Diyos na nakalaan sa inyo. Pero ang pinanggalingan ay iisa pa rin. Ang Diyos na tapat noong 2025, siya pa rin ang panggagalingan ng biyaya natin ngayong taon na ito. So hindi ka pumapasok sa 2026 na walang baon. Pumapasok ka na may dalang patunay ng kabutihan ng Diyos. Anong patunay? Tingnan nyo, buhay pa kayo. Buhay ka. Nasa pananampalataya ka. Nasa bahay ka ng Diyos ngayon. Amen. Iniligtas ka ng Panginoon sa mga aksidente. Amen. Iyan ay patunay. Iyan ay biyaya ng Diyos. Kaya kung aking babalik tanawin ang 2025, kung ako'y magbabanggit ngayon ng isang biyaya na binigay ng Panginoon sa buhay ko, masabi ko, throughout 2025, every time I would be on my post of duty, binibigyan ako ng Panginoon ng mensahe throughout the year. Wala akong maalala sa 2025 na kinakailangan kong magturo at walang ibinigay ang Diyos na mensahe na ako'y nangangapa. Hindi, mga kapatid, sa buong taon ng 2025, sa tuwing ako ay tatayo rito at magbabahagi ng salita ng Panginoon, meron at merong ihahayag ang Diyos ng sariwang mensahe. Ayan ay nagpapatunay na ang Diyos ay tapat. Wala talaga akong matandaan na ako'y nag-aaral, nagpiprepare pagkatapos na ako bukas na linggo, Sabado ngayon, wala pa rin akong mabao. Mga kapatid, sa buong 2025, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Sa 2025, mga kapatid, hallelujah! Hindi tayo nagkulang. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mensahe. Hindi tayo ginutom ng Panginoon. Ayan ang aking patutuo. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tapat ang Diyos. At kung paano tapat ang Diyos sa 2025, kung paano niya tayo pinakain, pakakainin niya muli tayo sa 2026. Sa 2025, mga kapatid, every time I preach on this pulpit, for example, Sunday or midweek service, hindi ko inaalala, ano na kaya susunod, ituturo ko sa next Sunday. O sa next month, meron pa kaya akong tuturo. Hindi ako nag-aalala. Amen. Pagkat ang Diyos ay tapat. Mga kapatid, hindi rin dapat ako mag-alala sa buong taon na ito. Pagkat sa buong taon na ito, ang Diyos muli ang magbibigay sa atin ng mga sariwang mensahe na ating kinakailangan pakinggan. At kung ang Diyos gaya niya gawin yun sa espiritual, ganun din sa bawat pangangailangan natin. Amen. Hindi tayo dapat mag-alala sa ating kakainin sa natural, sa mga pangangailangan natin itong 2026. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. His mercies are new every morning. Sa bawat paggising mo ng umaga, may nakalaang biyaya sa iyo. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Sa taon na ito, hindi niya tayo pababayaan pagkat siya ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Now kami mga pastor dito sa message, kami nakadepende sa Diyos. Hindi kami parang mga denominational preacher. Ang mga denominational preacher, yung denomination nila may mga libro.
Okay, itong ituturo mo sa Preach for the Year. Ito. O ito yung tinuro mo 5 years ago, uulitin mo na lang uli. Balikan mo yung mga lesson na yan. Hindi kami ganun mga kapatid na buong taon meron ng format. Parang ako, nagturo rin ako sa eskwelahan mga kapatid. Meron binibigay sa amin mga libro, natuturo namin sa estudyante. So, sa buong taon, or sa buong school year, alam na namin ang ituturo namin. Susundan lang namin. Di ba? Yung curriculum. Di ba? So hindi kami nag-alala kung mayroong ituturo sa next month. Hindi, kasi susundan lang namin yon. Mga kapatid, pero ang pastor, mga kapatid, umaasa lamang kami sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, I've been in the ministry, I've been preaching for many years, pero isang aking masasabi na tapat ang Diyos. Ang Diyos hindi niya pinapayabayaan ang kanyang iglesia. Merong ilog dito na umaagos. That's why this church can never run dry. Pagkat ang Diyos ang siyang nagpupuno ng ating lahat ng pangangailangan. And I believe that we still have the same God in 2026. Hindi pa rin siya nagbago. Ang Diyos noon, siya pa rin ang ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Naniniwala ba kayo dyan? If you believe, say amen. Hallelujah. That's the God that we serve. Amen. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Kaya, mga kapatid, pumasok tayo sa 2026. Amen. Na may dalang patunay sa kabutihan ng Diyos. Amen. Napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng bagay. Amen. So, I know, bawat isa sa atin ay mayroon tayong dalang patunay na ang Diyos ay mabuti. Now, kaya itong tuturo ko sa pasimula ng taon kasi gusto ko lang ating alalahanin, bulay-bulayan ang kabutihan ng Diyos. Now, don't you know that God's goodness goes ahead of us? Basahin natin sa Exodus 33, verse 19. Exodus 33, verse 19. Anong sabi dyan? I will make all my goodness pass before thee. I like that. Let me read that again. I will make all my goodness pass before thee. Now, pakinggan nyo ito. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang nasa likod mo, nauuna ito sa'yo. Pagkat sabi dyan, I will make my goodness pass before thee. Amen. Ibig sabihin, bago pa lamang tayo pumasok sa 2026, ang kabutihan ng Diyos ay nag-aabang na sa atin sa 2026. Amen! At ano din ang sinabi ni David dito sa Psalm 23 verse 6? Sabi niya, surely, hindi ito alanganin mga kapatid, surely ito. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Let me read that again. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. That includes 2026. So hindi lang sumasabay. Ang kabutihan at mercy ng Diyos ay hindi lang sumasabay, sumusunod. Amen. Kaya habang ikaw ay umahakbang sa 2026, ang kabutihan ng Diyos ay sumusunod sa iyo. Amen. Surely goodness shall follow you in 2026. Salamat mga kapatid. So sa simula ng taon, alam niyo, madaling masabik, madaling mangako, madaling mag-expect ng instant breakthrough. Pero ang pananampalataya ay hindi hype. Anong sabi dito sa Proverbs chapter 3? Let us read. Proverbs 3. Verse 5. Anong sabi dyan? Trust in the Lord with all thine heart.
Sabi dyan, with all thine heart. That's the way you trust God. And lean not on thine own understanding, because God's thoughts are higher than your thoughts. So you don't lean unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct thy paths. Amen. Trust in the Lord with all thy heart, and He shall direct thy paths. Now, hindi sinabing plan everything perfectly, sinabing trust the Lord. Ayan ang napakahalagang gawin natin itong taon na ito, trust the Lord. At all times, in every condition, in every situation, trust the Lord. Now, ang Diyos ay kadalasang gumagawa sa pamamagitan ng hakbang, ng proseso, araw-araw o pang-araw-araw na biyaya. Hindi palaging malaking talon, madalas tapat na lakad. Ang sabi nga sa Psalm 37 verse 23, thy steps of a good man are ordered of the Lord. Hindi sinabing jumps, but steps. Okay. Nakuha natin? So the steps of a good man are ordered of the Lord. Kaya kinakailangan sa taon na ito marunong tayo maghintay sa timing ng Panginoon. Huwag natin madaliin ang Diyos. Ang Diyos ay may timing. Amen. May mga panahon na bigla ang gagawin ng Panginoon. May mga panahon na gusto ng Panginoon na maghintay tayo. Amen. Pagkat merong proseso na sinusundan ng Diyos. Merong hakbang. Now, so kung ang Diyos ay naging mabuti sa iyo sa panahong mahirap, lalo siyang magiging tapat sa panahong haharapin mo ngayon. Kung paano hindi niya tayo pinabayaan sa nakarang taon, hindi niya rin tayo pababayaan sa taon na ito. Sa pagsisimula ng taong ito, sinasabi natin, hindi namin alam ang lahat na mangyayari sa 2026. Hindi ba? Pero kilala namin ang Diyos na kasama namin. Hindi natin alam ang mangyayari next month or the next 6 months. Pero alam natin kung sino ang kasama natin. Amen. Kasama natin ang Panginoon. And the God that we serve, He holds the future. Hindi mo man alam lahat ng mangyayari sa taon na ito, alam ng Diyos at hawak niya ang taon na ito sa kanyang kamay. Ang sabi sa Isaiah 43:19, behold, I will do a new thing. Pero tandaan natin, ang bagong ginagawa ng Diyos ay laging nakaugat sa kanyang di nagbabagong kabutihan. Now, I'd like us to make another declaration. Follow after me. Sabihin natin ito ng mayroong kapanatagan. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyong kabutihan sa 2026. Hindi kami aasa sa aming plano. Aasa kami sa iyo. Ang Diyos na naging mabuti noon ay mabuti pa rin ngayon. Do you believe that? The God who was good then is still good now. Pagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Kung ikay may problema, that doesn't change that God is good. Whatever your situation is, God is still the same. He is still good. Do you believe that? Amen. Hindi, kapag may problema ka, ang Diyos hindi na good. Kung wala kang problema, God is good. Hindi, mga kapatid. God is always the same. Kahit sa kalagitnaan ng iyong problema, ang Diyos pa rin ay mabuti. Kaya kung ikay tumawag sa Kanya, tutulungan Kanya, aalalayan Kanya. So mga kapatid, kapag malinaw sa atin ang kabutihan ng Diyos, nawawala ang takot.
Napansin niyo ba yan? Humihina ang pag-aalala, tumitibay ang tiwala, pagkat alam mo na ang Diyos ay mabuti. At dito papasok ang susunod na katotohanan. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nangangahulugang walang pagsubok, pero nangangahulugang may kasamang Diyos sa bawat hakbang. Hindi ibig sabihin sa 2026 wala na tayong problema, wala nang pagsubok. Hindi, mga kapatid. Ito'y nangangahulugang sa kabila ng problema, sa kabila ng pagsubok, ay kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang. So sa simula ng bagong taon, may isang katotohanang dapat nating tanggapin. Hindi natin alam ang lahat na mangyayari sa 2026. Hindi natin alam anong hamon ang darating, anong balita ang maririnig, anong laban ang kakaharapin. Pero may isang bagay tayong tiyak na alam. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Now, so isang mahalagang paalala sa simula ng taon. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nangangahulugang walang problema, walang pagsubok, walang sakit. Ang kabutihan ng Diyos ay nangangahulugang may Diyos na kasama sa bawat problema. Amen. Hindi ba't napakagandang malaman na anumang problema na ating harapin sa taon na ito, hindi tayo nag-iisa. Merong Diyos na tayong kasama sa bawat pagsubok, sa bawat problema. Ang sabi ni David sa Psalm 23 verse 4, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." Let me read it again. "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." Now, pansinin niyo ang pagkakasabi ni David. Ang sabi niya, walk through, hindi stay in. Pagkat kung tayo dumadaan sa problema, sa pagsubok, dinadaanan lang yan. Hindi tayo mananatili dyan. Ilalabas tayo ng Panginoon sa sitwasyon na yan. So, ang sabi ni David, walk through, hindi stay in. At sabi niya, shadow. Ibig sabihin, kung may shadow, may ilaw pa rin. Amen. At sabi niya, with me, I will fear no evil. Pagkasabi niya, for thou art with me. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. Amen. As we pass through the shadow of death, amen, kasama natin siya. At sabi ni David, hindi ako matatakot. Ayan ang dahilan, kaya hindi ako natatakot. Kahit ako'y dumaan sa valley of shadow of death, pagkat ako'y mayroong kapahayagan, nakasama ko ang Diyos. Mga kapatid, anumang ating pagdaanan sa taon na ito, magkaroon kayo ng kapahayagan na hindi kayo nag-iisa. May kasama kayo, kasama natin ang Diyos. Siya ang magbibigay kalakasan sa inyo. Siya ang magsusustain sa inyo at siya ang maglulutas ng lahat ng ating problema na pagdadaanan sa taon na ito. Pagkat sa Diyos, lahat nasa Kanyang solusyon. Amen. Now, hindi ka pinangakuan ng Diyos ng madaling taon. Pero pinangakuan ka niya ng Kanyang presensya. Nakasama mo siya. At ang presensya ng Diyos ang mas mahalaga kaysa malinaw na plano. Pagkat kasama natin ang Diyos, siya ang magdadirect sa atin, siya ang maglilid sa atin, siya ang tutulong sa atin. Now, titinan niyo ang sinabi dito sa Isaiah chapter 43.
Isaiah 43 verse 2. When thou passeth through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overtake thee. And when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Isn't that beautiful? When thou passest through the waters, I will be with thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Bakit hindi nasunog si Shadrach, Meshach, Abednego nang sila tinapon sa apoy? Pagkat kasama nila ang Diyos. So hindi sinabi ng Diyos dito na iiwas ka sa tubig o na hindi ka dadaan sa apoy. Hindi yan ang sinabi ng Diyos dito. Ang sinabi niya, kasama mo ako. So if you pass through the waters, kasama mo ako. Kapag ikay dumaan sa apoy, okay, hindi ka masusunog pagkat kasama natin siya. So meron tayong mga dadaan ng mga tubig, mga apoy sa taon na ito. Pero alalahanin natin, kasama natin siya. Kasama natin ang Panginoon. At iyan ang patunay ng kabutihan ng Diyos. Kailanman na hindi niya tayo iniwan. Na mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi nakikita ang pananampalataya ay hindi nakikita ang buong mapa. Na kung ako inyong tatanungin, Pastor, alam mo na ba yung buong mangyayari sa 2026? Hindi ko alam. Pero ako'y nananampalataya. Ako'y may pananampalataya. So ang pananampalataya ay hindi natin nakikita ang buong mapa. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. So ang pananampalataya ay humahakbang kahit hindi malinaw. We are stepping 2026, hindi pa malinaw kung ano talaga ang mga detalye ng gagawin ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ministeryong ito. Okay? Pero tayo'y nagtitiwala na mayroong kasiguruhan. Diba? Diba? Pagkat ang Diyos mayroong pangako sa atin. Mayroon siyang kay salita na ating pinanghahawakan. So ang kabutihan ng Diyos ang nagbibigay lakas para tayo'y humakbang. Kahit minsan pumapasok ang takot, pero merong nagbibigay sa atin ng lakas, pagkat alam natin, ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay kasama natin. Mga kapatid, may ilan sa inyo, pagpasok sa taong ito ay may mga pangamba o may mga dalang tanong o may sugat na hindi pa lubusang naghihilom. At sinabi ninyo sa puso ninyo, Pastor, hindi ko alam kung kakayanin ko. Now, hayaan niyong sagutin kayo ng salita ng Diyos dito sa Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. Anong sabi dito? Have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Isn't that a beautiful scripture? Be strong and of a good courage. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Saan man tayo magtungo, ay kasama natin ang Panginoon. Ayan ang dahilan that we should be strong. Huwag tayo mapanghinaan ng loob. Pagkat
ano man ang ating tatahakin sa taon na ito, kasama natin siya. So, hindi sinabing maging matapang ka dahil malakas ka. Hindi ganyan ang pagkakasabi. Sinabing maging matapang ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Dahil kilala mo kung sino kasama mo, kaya ka matapang. Amen. Alam niyo ba sa pastulan, hindi inuuna ng pastol ang mga tupa sa panganib. Siya ang nauuna. Yung pastol ang nauuna, hindi yung mga tupa sa panganib. Tingnan niyo, sinabi dito sa John 10 verse 4. Sabi ni Christ, when He putted forth His own sheep, He goeth before them. Diba? Yung pastor, hindi siya yung nandun sa likuran. Siya yung nangunguna. Okay. So kung mayroon silang dadaan ng panganib, sinong nauuna? Yung pastor. Hindi yung tupa. Okay? The shepherd walks first. Nakuha natin? So hindi ka humahakbang sa 2026 na ikaw ang nangunguna. Nauuna ang Diyos sa'yo. So bago mo patahakin ang panganib, nandoon ang Diyos. Nauna ang Diyos sa'yo. Amen? Bago pa problema, nauna na ang Diyos sa'yo. Amen? Pagkat ang pastor ang nauuna. Kaya wala dapat tayong ikatakot, mga kapatid. Kasi kung ikaw ay nauuna, narating mo na yung panganib, wala pa ang Diyos. Pero kung ang Diyos ang nauna, hindi mo pa nararating, ang Diyos nandoon na. Amen. Kaya ang Diyos ang tutulong sa atin sa lahat ng problema. Now, kung ang Diyos ang kasama mo sa simula ng taon, hindi mahalaga kung hindi mo pa alam ang dulo. Pagkat siya ang kasama mo. Now, sabihin niyo ito sa isa't isa. Hindi natin alam ang lahat ng mangyayari. Sabihin niyo sa katabi niyo. Pero alam natin kung sino ang kasama natin. At least paalala yan sa katabi niyo. Diba? Hindi natin alam ang mangyayari sa taon na ito. May alam tayong ilang mangyayari, pero hindi natin alam lahat. Pero ang sigurado tayo, alam natin kung sino ang kasama natin. Nabasahin natin sa Romans 8 verse 31. Ang sabi dito, if God be for us, who can be against us? Now, hindi sinabing walang lalaban. Walang aatake sa'yo, wala kang kalaban. Hindi ganyan ang sinabi. Ang sinabi dyan, walang mananaig. Pagkat kasama mo ang Diyos. Amen. May mga kalaban tayo. Amen. Nandyan ang mga demonyo na laging umaatake sa atin. But if God be for us, who shall be against us? Our enemy will not prevail against us because God is for us. He is with us, He is in us, and He is for us. Amen. Now, sabihin natin ito muli na mayroong pananalig sa ating puso. Follow after me. Panginoon, sa 2026, ikaw ang aming sasandigan. Kahit hindi malinaw ang landas, malinaw ang iyong presensya. Sa bawat hakbang, kasama ka namin. Amen. I just want you to repeat that para tumatak sa puso niyo. Maalala niyo that in every step, God is with us. Yes, He is. Na mga kapatid, kapag alam natin kasama natin ang Diyos, nagiging kalmado ang puso. Hindi ba? Kahit sa kalagitnaan ng problema, bumababa ang takot at tumataas ang tiwala.
At ngayon, dadalhin tayo sa huling katotohanan. Kung ang Diyos ang kasama natin, ang tamang tugon ay pagpapakumbaba at pag-asa sa mas maraming biyaya. So sa gabing ito, hindi tayo nagtatapos, tayo'y nagsisimula. Amen? Hindi tayo umaalis sa 2025 na may pagmamataas, papasok tayo sa 2026 na may pagpapasalamat. At mula sa pagpapasalamat o mula sa pasasalamat, dumadaloy ang tamang puso, ang pagpapakumbaba. Kapag may isang posture na gusto ng Diyos sa umpisa ng taon, ito ay pagpapakumbaba. Paano mo alam, Pastor? Ito ang binigay na mensahe sa akin ng Panginoon bago pumasok ang taon na ito, na kinakailangan merong pagpapakumbaba. Pagkat nais ng Diyos sa taon na ito, mas lalong dadaloy ang kanyang biyaya. Ang sabi sa James 4:6, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Mga kapatid, malinaw ang salita. Ang kayabangan ay may resistensya. God resisted the proud. Ang pagpapakumbaba ay may biyaya. So hindi natin kailangan ng mas maraming tapang, mas maraming biyaya ang kailangan natin sa taon na ito. At ano ang susi dyan? Humility. So hindi mo kayang buuin ang 2026 sa lakas na nagdala sa iyo noong 2025, kailangan mo ng panibagong biyaya. At ang biyayang iyon ay dumadaloy sa pusong marunong magsabi, Panginoon, kailangan ka namin sa taon na ito. Panginoon, kailangan ka namin. Kailangan kita, kailangan ka ng pamilya ko, kailangan ka ng ministeryong ito. Now, anong sinabi ng Diyos dito kay Paul sa 2 Corinthians 12:9? Okay. God told Paul, 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ordinaryong araw. Sapat sa tahimik na laban. Sapat sa pagod ng linggo. Sapat sa hindi nasasagot na panalangin. Sapat sa anumang pagdaanan natin sa taon na ito, ang grasya, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Naniniwala ba tayo dyan? God's grace is sufficient for us in 2026. So mga kapatid, hindi natin hinihingi ngayong gabi ang buong mapa ng 2026. Hinihingi natin ang sapat na biyaya para sa bawat araw. Now, isipin ninyo ito. Ang kamay na puno ng sarili, walang matatanggap. Pero ang kamay na bukas at mababa, tatanggap ng biyaya. So sa simula ng taon, hindi tayo magyayabang. Tayo'y yumuyuko. Amen? Tingnan natin ang sinabi dito sa 1 Peter chapter 5, 5-6. Sabi dito, 1 Peter chapter 5, verse 5, Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another. At anong sabi dyan? And be clothed with humility. And be clothed with humility, for God resisteth the proud,
and giveth grace to the humble. Verse 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Now, mga kapatid, may due time ang Diyos. Inuulit ko, may due time ang Diyos. So, hindi natin siya minamadali. Pinagkakatiwalaan natin siya. Marahil yung iba inuna ng Diyos, pero ikay susunod. Pagkat merong due time ang Diyos, just humble yourselves before the Almighty God and He will exalt you in due time. Merong panahon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Matuto lamang tayo maghintay. Just be clothed in humility. Just humble yourselves at may due time na ikaw ay iangat ng Diyos. Ano man ang kondisyon mo ngayon, ay kaya ka pang iangat ng Diyos. In God's time. Amen. So we've got to learn to wait. This year, we should also know how to wait. Pagkat sabi sa Bible that it takes faith and patience to inherit the promise of God. Now, let's read Hebrews chapter 4, verse 16. Sabi rito, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Mga kapatid, bukas pa rin ang trono ng biyaya. Sariwa pa rin ang biyaya. Handa pa rin ang Diyos. Kaya sa taon na ito, huwag tayong mahihiya na lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Alam ko mayroon pa tayong mga imperfections, kung minsan tayo nagkakamali at nagkukulang, pero sa taon na ito, huwag tayong mahihiya, meron pa ring biyaya. Huwag tayong mahihiya to come boldly unto the throne of grace. Kung ikay nangangailangan, kung ikay mayroong mabigat na haharapin, mga kapatid, just come boldly. Huwag kang mahihiya. Amen. Because you don't come to God by your own merits. You come by the merits of the sacrifice. Amen. Now, sabihin natin ito ng buo ang ating loob, o ng buo ang loob. Okay. Panginoon, papasok kami sa 2026 na mapagkumbaba sa iyo. Hindi kami aasa sa aming kakayahan. Sa iyong biyaya kami aasa. Habang kami nagpapakumbaba, bibigyan mo kami ng mas marami pang biyaya. Why? Pagkat ayun ang sinabi ng Diyos. Okay, God give it more grace to the humble. Kaya we are expecting more grace this year. As we humble ourselves, God will give us more grace. So ang Diyos ang tumutulong sa atin hanggang dito. Ang Diyos ding magdadala sa atin pasulong. Now, hindi natin alam lahat ng mangyayari sa 2026, pero kilala natin ang Diyos na kasama natin. Kaya papasok tayo sa bagong taon, o pumasok tayo sa bagong taon na mayroong pasasalamat, may kababaang loob, at may tahimik na pag-asa. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon sa 2025 at salamat sa biyayang nag-aantay sa atin sa taon na ito. Purihin ang Panginoon. Amen. So, huwag natin kalilimutan sa taong 2026,
kung paanong kasama natin siya sa nakaraang taon, ay kasama din natin siya sa taon na ito. Amen. Are you happy? Amen. Napakabuti ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Musicians, please come. Praise God. Now, bago tayo umawit, ay nais kong tayo muna'y manalangin ng pasasalamat sa Diyos. Pagkatunay nga ng Diyos ay napakabuti sa atin. So tayo yung bukod sa manalangin. Panginoong Diyos, sa simula ng taong ito, Ama, kami yumuyuko sa iyo. We humble ourselves before you, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong biyaya na nagdala sa amin sa 2026. Lord, kung aming iisa-isahin, Lord, ang mga bagay na iyong ginawa sa 2025, alam namin, Lord, na hindi sapat ang gabing ito upang ikay aming pasalamatan. Pagkat tunay nga, Lord, na napakabuti mo. Tunay nga, Lord, na ikaw ay tapat sa lahat ng iyong mga pangako sa amin. At alam namin, Panginoon, na ang Diyos na umalalay sa amin, ang Diyos na gumabay sa amin, ang Diyos na tumulong sa amin sa nakaraang taon, ang Diyos na sasama sa amin sa taong ito, Panginoon. Kaya, Lord, natatanggal ang aming takot. Though there are uncertainties in 2026, hindi namin alam lahat ng maaaring mangyari sa taong ito. Pero haharapin namin ang taong ito na mayroong kapanatagan sa aming mga puso pagkat alam namin na kasama ka namin, Panginoong Diyos. Tulad ng sinabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kaya, Lord, may mga plano kami, Lord, sa taong na ito. Lord, kung hindi mo ito plano, ipakita mo sa amin. At kung ito'y ayon sa iyong kalooban, Panginoon, Lord, gabayan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon. I pray, Lord, that you would bless our plans this year. Bless the works of our hand, Panginoon. Ikaw ang magbigay kalakasan sa bawat isa. Hindi ibig sabihin na wala ng pagsubok na haharapin sa taong ito. Hindi ibig sabihin wala ng problemang haharapin sa taong na ito. Kundi, Panginoon, kasama ka namin sa bawat problema. Sa bawat pagsubok, Panginoon, ay kasama ka namin haharapin ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Panginoon, Lord, punong-puno ang aming puso ng pagsasalamat ngayong gabi, Panginoon. Pagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Pagkat ikaw ay tapat sa lahat ng mga bagay-bagay, Panginoon. Lord, napakaraming mga dalangin na iyong tinugon sa amin ng 2025. May mga dalangin, Lord, na hindi pa natugon ng 2025. Lord, na iyong itututugunin, Panginoon, sa taon na ito. Kami naghihintay sa mga katugunan ng mga panalangin na iyon pagkat alam namin, Lord, that you are still the prayer answering God. At alam ko, Panginoon, that we have our own time. Sinabi mo sa iyong salita that we should not be weary in well-doing because in due time we will reap what we sow. Lord, hindi kami magsasawa to sow kindness, to sow goodness, Panginoon, pagkat kung anong aming tinanim, Panginoon, ay aming aanihin. Lord, napakaraming mga bagay na aming tinanim sa taon na 2025. May mga bagay na itinanim namin sa 2025 na inani namin sa the same year, Panginoon. Pero alam namin, Lord, na may mga bagay din kami na itinanim sa 2025 na hindi pa namin, Lord, natatanggap ang aming ani. At sa taong ito, Panginoon, ay kami muli ay aani, Panginoon, because whatsoever we sow, we shall reap, Panginoon. Kaya, Panginoon,
Alam ko, bibigyan mo kami ng masaganang ani sa taon na ito. You would give us a good harvest this year, Panginoong Diyos. Lord, na pupunuin mo kami, na higit mo kaming pagpapalain, Panginoong Diyos, at higit mong padadaluyin ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa ministeryong ito, Panginoon. Lord, sa mga mahawakan ng aming kamay, Panginoon, kami umaasa at nagtitiwala sa iyong biyaya, Ama. Salamat po, Panginoong Diyos. Kaya Lord, aming hinaharap ang taon na ito na mayroong katatagan, kapanatagan sa aming puso, Panginoon. Pagkat kami naniniwala na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na ng 2025 na umalalay sa amin ay is the same God na aalalay sa amin sa taon na ito. Kaya Lord, sa oras na ito, tanggapin mo ang aming pasasalamat. Tanggapin mo ang aming papuri mula sa kaibuturan ng aming puso, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa buong taon ng 2025, Panginoon. Lord, we don't want to start this year without a memorial stone, Panginoon. We don't want to end this year, Panginoon, without Ebenezer, Panginoon. Lord, meron kaming stone of health, Panginoon, kaya kami nakatawid sa 2026, Panginoon. Lord, we have a memorial stone. Aming alalahanin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Salamat, maraming salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, sa aming pamilya, sa iglesyang ito. Lord, we are so blessed, Panginoon. May mga panahon sa 2025 na para bagang hindi na namin alam ang aming gagawin, kung saan kami kukuha ng aming pangangailangan. But you are full of surprises, Lord. You will always come on the scene, Panginoon. Because where does our help come from? Our help comes from the Lord. You are our present help in times of trouble. Kaya Lord, mula sa kaibuturan ng aming puso, nais po naming sabihin, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa taong 2025, Panginoon. Salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Ibinabalik namin lahat ng kapurihan, pasasalamat at kaluwalhatian sa iyong pangalan, Jesus Christ. This we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo awit ng mga awitin. God bless you, Brother Edgar. Amen. Minsan papalakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Wala tayong maisip na kailanman ay nagkulang ang Diyos sa ating mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang salita muli. Tunay ang Diyos ay napakabuti sa ating mga kapatid. Awitin po na hindi ka nagkulang. Amen. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang Sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan.
sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may